Isang napagandang hapon sa inyong lahat mga katambay ko. At simpisan mapanig kayo ng Pinas naroroon. God bless pong muli. At sa huli ko na ito ano man yung ating paraan ng pagsasagwa ng pagsiselebrate ng napakahalagang mga panahong katulad nito. Sumaatin pong lahat ng pagpapala. Pero hindi pa rin tayo humihinto kahit ika nga ganitong panahon, Holy Week. Talagang hindi ko mapigilan pag ako nakakapanood sa mga kare-reaksyon ng mga pagtalakay na napapanood natin. Tungkol pa rin to sa napakainit na usapin dyan sa West Philippines. Talagang magugulat ka at katulad nga nito hindi ko napigilan. Ang mga title ng mga vloggers na tumatalakay dito, lalo na yung mga pumabatikos sa mga Duterte. Mga title nila taksil sa bayan si Duterte dahil pinagbili ng palihim ang Pilipinas, ang West Philippines sa China. Wala talagang sabihin may pananong dun sa uli. Talagang kumbaga precisely, definitely. Parang ganun ang kanilang mga pagdidiin ba. At ganito nga kaya naisip ko na tumalakay kahit sandaling oras lamang tungkol sa mga vloggers na ito. Kasi nga talagang nakakuha sila. Kung sa isang tingin o bigla mong isip, nakakuha sila ng malalaking tipak na bato ng pambatikos sa mga Duterte dahil dito. Biro mong pinangangalandakan nila sa buong himpapawid ng social media na traitor pala ito si Duterte. Na wala tayong kamalay-malay, walang kaalam-alam ang mga Pilipino. Pinagbili na pala ni Duterte ang Philippines sa China ng Pangulo pa ito. Talaga nga namang kahindik-hindik, nakahambal ang ginawang ito ni Duterte. Ganito nila ilarawan ito. Talagang walang kakwintang-kwintang Pangulo. Siyempre di alam naman natin kaya nila ginagawa ito. Para palutangin yung sarili nila. Handaan natin na midterm election at ito nga talagang naghahanap lang sila ng isang matibay na pambarubal o pambato para lamang ibuwal at ibagsak, durugin ang Duterte. Alam naman nila ito lang talaga yung matino dahil si Marcos naman ano naman naasahan nila. Napapansin nyo ba? Kung hinahanap man lang nila si Marcos sa mga bombahan na ito ng bombahan ng tubig din sa Philippines. Matapos niyang ilabas yung pulisiya at talagang wala siyang ibibigay dyan sa ating karagatan, sa ating teritoryo dyan sa West Philippines kahit isang sentimetro. Ngayon nag-init na yung China at kumbaga siyempre umiipekto na yung kanyang pulisiyang yun, tahimik na siya. Pero nakapagtaka ang binubumba sa nangyayaring ito sa umiinit na tension at tila paghahamon nga ng China sa mga kawawa nating mga Pilipino. Wala naman si Marcos, hindi man lang nila hinahanap, hindi nila pinupuna, hindi man lang sila nagtatanong kung ano bang saloobin nito ngayong malubhan ng nag-iinit ng China na pagmamatigas na nararamdaman ng mga ito ng mga pulisiyang isinusulong ni Marcos. Yan ang ating nakikita ngayon at napapansin, puro Duterte ang kanilang mga binibira. At katulad nga nito, sa halip na ang pagtuon nila ng pansin kung ano na yung pulisiya o kung dapat ba nating suportahan ito, ang binabatikos nila yung nakarian, yung nakalipas. Kung ganito ng ganito, dapat binabanatan din nila at tinitira yung panahon na inagaw yung Scarborough sa isang administrasyon na pinaltan din naman ni Duterte. Kung yun ang kanilang magiging basihan. Hindi ba itong Scarborough naupo si Duterte talagang nasa kamay na ng kontrolado na ng China. At kaya nga ito nilagyan ng mga floating barrier. Maliwanag naman yan. Tapos ngayon ito parang kumbaga nga ngayon lang sila nagigising itong mga vlogger na ito na wala talagang nakikialam sa
sa kanilang mga pagtalakay, talagang atin sana yun kung hindi lamang kay Duterte. Parang ganun ang dating nila. Parang nakakalimutan nila ng Scarborough Shoal, atin din yun na inagaw ng China, pero hindi naman si Duterte ang Pangulo. Parang yun ang nakakalimutan nila. Ay kung saan yun, yung Scarborough Shoal, yun nga ang talagang sentro ng hanap buhay ng ating mangingisda. Hindi ba? Hindi naman itong kasalukuyan ngayon na pinagtatalunan itong Ayungin Shoal, na kung saan nga doon nakahimpil yung ating BRP Sierra Madre. Pero sa ano't ano man, ang tinitingnan natin dito, yung pangkalahatan. Pangkalahatan, hindi yung sasabihin natin na bawat isang pangulo, yun lang ang babatikusin natin. Porque may nadalang nasakop ang China na ganong teritoryo natin. Hindi ganun dapat ang pagtingin dito, nakatulad ng ginagawa ng mga ipal, ng mga vlogger na ito, na alam naman natin na lalabas lang at pinapalakas yung mga kandidatura nila, kung hindi man sila yung mga kakamping nila para sa midterm election. Hindi naman yung talagang pagmamahal o tinatawag na mga patriotiko sila. Ganun kaya nilalabas nila. Sila daw ang tunay na makabayan. Dahil hindi sila maka-China, hindi sila pro-China na katulad nila Duterte, nila Bongo, nila Tolentino, nila BP Sara. Dahil nga mga tahimik ang mga ito sa issue dyan sa West Philippines. Yun ang kanilang pambato na sinasabi ko. Nasa tingin nga tiyak na magpapaangat sa kanila at magpapalubog naman sa mga Duterte ang mga Asian ito na pinapalitaw nila. Sisihin yung Duterte dahil traidor ito sa bayan, ipinagbili nito ang West Philippines o ang teritoryo natin. At si Marcos, ihayaan na lang natin, at dahil si Marcos makabayan na katulad nila na pinagtatanggol yung West Philippines. Yun ang malinaw na gustong idiin ito at isaksak sa sambayan ng Pilipino ng mga vloggers na ito. Maliwanag yan na nakikita natin. Pero tingnan natin kung talagang itong desisyon na ito nila, katulad ng yung pulisya ni Marcos, talagang magiging kapakipakinabang sa ating mga Pilipino, sa bansa natin. Tingnan natin sa dakong huli. Dahil gusto ko rin bigyan pansin, naging pulisya ni Duterte noon, kaya naging ganoon siyang malapit sa China. Dahil nga ayaw nga niya ng gulo. Ulit-ulit natin ito. Ganun lang naman talaga ang mangyayari. Pag pinagpilitan mo, o ikaw ay nagmatigas at tumapang, isa lang naman, lalo na si Duterte. Gira kung gira, pero ayaw ni Duterte ng ganun dahil alam naman niya, matapang lang naman talaga ang mga Pilipino. Pero kulang naman talaga tayo sa armas. Kulang tayo sa ating, yung arsenal natin. Kumbaga, ang mga karga lang naman nun, yung mga tirador. Hindi katulad ng kinakalaban natin. Talagang mga rocket at mga atomic bomb. Yan ang iniisip ni Duterte. Pero hindi ibig sabihin na may ganong iniisip si Duterte. Isa talaga natatakot. Ang iniisip niya, yung kapakanan ng mga Pilipino. Iita mo ngayon. So, pinambabato rin sa kanila na sinisurvey ngayon na halos 70% ng Pilipino gustong-gustong ipaglaban yung West Philippines. Ang liit nga nun. Kahit hindi ka na mag-survey, 100% na Pilipino, pabor na talaga ipaglaban mo. Teritoryo natin yan. Kaya lang di komplikado. Kaya ang ginagawa ni Duterte, tinitimbang-timbang niya. Matapang talaga tayo. Gusto natin ipagtanggol yun. Kulang nga tayo sa armas. Katulad niya. Kaya nga sabi ko nga, abangan natin yung susunod na kabanata. Suportahan natin dahil si Marcos yung pangulo natin. Polisiya niya yan. I-discarte niya yan. Hindi ang kasalanan ni Duterte. Polisiya ni Duterte, diplomasya. Ang polisiya naman ni Marcos, palibasa, siyempre, kanya-kanyang kung paano itaguyod yung ating teritoryo. O, ang diskarte ni Marcos, magmatigas. Total, nandiyan naman yung US. Sa totoo lang, yun ang inaasahan natin, pero alam naman natin lahat. Pre, may edad na rin tayo. Hindi naman talaga sa maraming mga history na nababasa natin. Talagang iiwanan ka rin talaga ng US pag talagang ika ngay naroon na, kumbaga man bugbog ka na bago katulungan nila.
Nakikita nyo, ngayon na lang, wag na lang yung history. Tatagal na panahon pa, yung labanan ng Vietnam noon. Wag na lang yun. Itong Ukraine, tingnan nyo. O hindi ba? Announce nila, kampi sila. Naroon sa Ukraine sa suporta nila. Pero walang katapusin yung pambubomba ng Russia doon. At kada bomba, daan-daang namamatay at ang marami pa sibilyan. Pero hindi natatapos ang suporta ng US doon. Yun ang nakakatakot doon. At yun, alam ni Duterte, talagang tayo pa rin talagang maninindigan at lalaban at hahawak ng armas. So, ang kalaban natin, nasasakop. Sino man yan, ano man yan. Dagat man yan o kalupaan man yan. Oo nga, hindi nagkukulang ang US sa pagsasabi na suportado nila tayo at marami pa nga, di ba? May Japan, may Australia, may Canada. Pero eventually, talagang tayo ang hawak ng armas niyan. Tayo ang sasagupa dyan. Huwag tayo ritong sabihin may nanggugulat lamang na sasabihin natin tayo'y matatapang. Matapang talaga tayo, walang duda yun. Pero iba ang panahon ngayon. Tandaan po natin yan. Ibang mga ginagamit na armas. Wala itong sinisino, wala itong pinipili. At baka yung mga nagsusulong nito, sila pa ang unang-unang mawala pag nangyari yun. Paano tayo? Nandito lang talaga tayo. Mamatay at mabuhay, narito tayo sa ating lupang sinilangan.